Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, sakripisyo at pagtataksil? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan ang pinakatahimik na tao ang may daladalang pinakamalakas na bagyo. Sabi nila, ang pagtitiwala ay parang isang mamahaling kristal. Kapag ito'y nabasag, maaari mo pang subukang pagdugtungin ang bawat piraso. Ngunit hinding-hindi na maibabalik ang dati nitong kinangatibay. Paano kung ang kristal na iyon ay sinadyang basagin ng taong pinangakuan mong iibigin habang buhay? Ang amoy, ginisagisang bawang at sibuyas ay tila isang pamilyar na yakap sa loob ng kusina. Ang bawat galaw ng mga kamay ni Luningning sa ibabaw ng kaserola ay kalkulado at puno ng pag-iingat. Sa loob ng 3 taon, ang kusinang ito ang naging mundo niya. Ang bawat putahe ay isang tula at ang bawat hapunan ay isang panalangin. Isang panalangin na sana sa pagkakataong ito ay marinig na. Hinahalo niya ang makrema at malapot na sarsa ng kare-kare, ang paboritong-paborito ng kanyang asawa. Sinigurado niyang tama ang lambot ng karne, perpekto ang pagkakalaga ng mga gulay, at nanunuot ang alat ng bagoong na siya mismo ang gumawa. Ito ang kanilang 5 anibersaryo. Isang gabing dapat ay puno ng pagmamahalan. Naalala niya ang unang beses na ipinagluto niya nito, si Datu, noong sila'y mga bago pa lamang sa serbisyo. Ning, sabi nito habang nakangiting sinusubo ang kanin na may sarsa. Kapag nagpakasal tayo, ito ang gusto kong laging kinakain. Ito ang lasa ng tahanan. Ngumiti si Luningning sa alaala. Isang mapait na ngangiti. Ang lasa ng tahanan. Kailan pa ba huling naging tahanan ang bahay na ito para sa kanilang dalawa? Inayos niya ang mesa ng may sukdulang pag-iingat. 2 plato, 2 baso ng alak, at isang maliit na kandila sa gitna. Simple lang, pero puno ng pag-asa. Ito na ang kanyang huling subok. Ang huling pagkapit sa pising matagal nang naputol. Narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Datu sa garahe. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga kamay sa apron at huminga ng malalim bago lumabas ng kusina upang salubungin ito. Ngunit pagbukas pa lang ng pinto, ang ngiting inihanda niya ay unti-unting naglaho. Hindi nag-iisa si Coronel Datu Arellano. Nakasakbit sa braso nito ang isang babaeng mas bata, mas makinis, at nakangiti ng napakatamis. Ang uniforme nitong puti ay nagsusumigaw na isa itong nurse, si Amaris Lagdameo. Ang pangalan nito ay tila lason na paulit-ulit bumubulong sa kanyang isipan sa gabi. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila biglang kumapal at naging mabigat. Maging si Yaya Ginhawa, na kasalukuyang nag-aayos ng mga kubyertos, ay natigilan. Ang kutsarang hawak nito ay nahulog sa sahig, lumikha ng isang matinis na tunog na bumasag sa nakabibinging katahimikan. Diretso ang tingin ni Datu sa kanya. Walang bakas ng pagkakasala, walang bahid ng pag-aalinlangan. Tila ba normal lang ang lahat? Tila ba isa lamang siyang kasambahay na sasalubong sa amo nito? Datu, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Luningning, halos pabulong. Hindi siya pinansin ni Datu. Sa halip iginiya nito si Amaris papasok. Ang kamay nila'y magkahawak pa rin. Huwag mo siyang pansinin, Amaris. Come, let me show you the house. Ngunit ang mga mata ni Amaris ay nakatuon sa mesang inihanda ni Luningning. Isang sarkastikong ngiti ang sumimilay sa mga labi nito. Doon lang napansin ni Datu ang hapunan. Kumunot ang noo nito, tila isang hari na naabala sa kanyang paglilibang. Tumingin ito kay Luningning at sa mga mata nito, nakita niya ang lamig na higit pa sa yelo. Ano to? Tanong ni Datu, ang boses ay puno ng pagkainis. Hapunan, sagot ni Luningning. Pinipilit na buuin ang kanyang boses. Anibersaryo natin. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Datu. Isang halakhak na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan
at tumusok ng diretso sa puso ni Luningning. Anibersaryo? Ulit nito na tila ba iyon ang pinakanakakatawang bagay na narinig niya. Lumapit ito sa mesa, tinignan ang kare-kare at umiling. Tumingin ito kay Amaris na may paglalambing bago muling ibinaling ang tingin sa kanya. Hindi ko kailangan ng luto mo, sabi ni Datu. Ang bawat salita ay mabagal at malinaw, tila isang hatol. Busog na ako sa pagmamahal. Pagkatapos ay hinila nito si Amaris papunta sa silya. Ang silyang dapat ay para sa kanya. Ipinaghain pa nito ang babae gamit ang mga platong inihanda ni Luningning para sa kanilang dalawa. Nagbubulungan sila at nagtatawanan na para bang si Luningning ay isang multo, isang aninong hindi nakikita sa sarili niyang pamamahay. Hindi umiyak si Luningning, hindi siya sumigaw. Tumayo lamang siya roon habang pinapanood ang magarbong hapunan na naging isang walang kwentang eksibisyon ng kanyang kabiguan. Ang init ng kalan ay napalitan ng lamig sa kanyang mga ugat. Ang pag-asang kanina'y buhay na buhay ay ngayon abo na lamang. Tahimik siyang tumalikod, walang salita, walang ingay. Si Yaya Ginhawa ay napahawak sa dibdib, ang mga matay puno ng awa para sa kanya. Pumasok si Luningning sa kanilang silid. Ang silid na dati saksi sa kanilang mga pangarap. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha mula roon ang isang brown folder. Bumalik siya sa hapagkainan. Ang masayang tawanan ni Datu at Amaris ay biglang natigil nang makita siya. May kakaiba sa kanyang tindig. Nawala na ang lungkot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang bagay na mas kalmado, mas malamig at mas mapanganib. Dahan-dahan niyang inilapag ang folder sa ibabaw ng mesa sa pagitan ng dalawang nagtataksil. Ang tunog ng paglapat nito ay hindi malakas, ngunit sapat na para basagin ang lahat ng natitirang ilusyon sa silid. Tumingin si Datu sa folder, pagkatapos ay sa kanya na may pagtataka. Ano to? Tinitigan siya ni Luningning ng diretso sa mata. Ang boses ay payapa, ngunit matatag. Divorce papers, pirma ko na lang ang kulang. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay isang paglaya mula sa 3 taon ng pagtitiis. Ang folder na nakalatag sa mesa ay tila isang granadang hindi pa sumasabog. Para kay Coronel Datu Arellano, iyon ay isang insulto, isang deklarasyon ng digmaan na isinagawa sa loob mismo ng kanyang teritoryo. Ang babaeng sa loob ng 3 taon ay yumuyuko sa bawat utos niya. Ang babaeng tinuring niyang isang palamuti na unti-unting nawalan ng kinang ay may lakas ng loob na hamunin siya. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan, ngunit hindi ito tulad ng nauna. Ito'y may halong pait at galit. Hinawakan niya ang mga papel. Divorce? He scoffed, his voice dripping with contempt. Sino ka sa akala mo para iwanan ako? Luningning. Isang hamak na may bahay lang na walang sariling pera, na walang silbi, kundi magluto at maglinis. Hindi sumagot si Luningning. Nagpatuloy lamang ito sa pag-akyat sa hagdan. Ang katahimikan nito ay mas lalong nagpaapoy sa kanyang galit. Hinahamon siya nito. Ang katahimikan niya ay isang sampal sa kanyang pagkalalaki. Sumunod siya. Si Amaris ay naiwan sa ibaba. Ang mukha ay nagpapakita ng bahagyang pag-aalala, ngunit mas nangingibabaw ang pananabik sa drama. Naabutan niya si Luningning sa kanilang silid, naglalagay ng iilang pirasong damit sa isang maliit na bag. Hindi ito nagmamadali. Bawat galaw ay kalmado at may dignidad, na lalong kinaiinisan ni Datu. Gusto niyang makakita ng luha, ng pagmamakaawa. Wala siyang nakuha. Saan ka pupunta? Sigaw niya. Wala kang mapupuntahan. Isa ka lang pabigat sa buhay ko. Natapos si Luningning sa kanyang ginagawa. Isinara niya ang bag at humarap sa kanya. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, nakita niya ang isang kislap sa mga mata nito. Hindi ng lungkot, kundi ng awa. At iyon ang nagtulak sa kanya sa bingit ng katinuan. Umalis ka na.
Hinablot niya ang maliit na bag mula sa kamay nito at walang awang ibinato palabas ng pinto ng kanilang silid. Kasabay noon, ang kalangitan ay tila nakisabay sa kanyang galit. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong kabahayan at ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Itinulak niya si Luningning palabas ng kwarto, pababa ng hagdan. Hinawakan ni Yaya ginhawa ang kanyang bibig sa takot. "Senyorito, tama na po. Huwag kang makialam dito, Yaya." Binuksan niya ang pinto. Ang malamig na hangin at ambon ng ulan ay pumasok sa loob. "Lumayas ka," sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. "At wag na wag ka nang babalik." Walang salitang lumabas sa bibig ni Luningning. Tinitigan niya si Datu sa huling pagkakataon. Isang tingin na hindi niya mabasa. Bago ito tumalikod at humakbang palabas sa rumaragasang ulan. Hindi ito lumingon. Isinara ni Datu ang pinto ng malakas. Humihingal siya. Ang dibdib ay tumataas baba. Naramdaman niya ang kamay ni Amaris sa kanyang likod. Isang mainit at nakakakalmang haplos. "Mahal, tama na yan," bulong nito. "Tama lang ang ginawa mo. Malaya ka na." Malaya. Oo, malaya na siya. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay nawala na. Ngumiti siya. Sa wakas, iginiya niya si Amaris papunta sa sofa. "Pasensya ka na sa eksena." "Okay lang," sagot nito. Ang mga matay nagniningning. "At least, ngayon, tayo na lang." Binuksan nila ang telebisyon. Nagbuhos si Amaris ng alak sa 2 kopita. Itinaas nito ang kanyang baso. "Para sa ating dalawa. Para sa ating bagong simula." "Para sa atin," sagot ni Datu at ininom ang alak. Ang lasa nito ay lasa ng tagumpay. Nagpatuloy ang kanilang gabi. Tawanan, halik at mga pangako. At sa labas, ang bagyo ay patuloy sa pagngangalit. Ngunit sa loob ng bahay, para kay Datu, ang lahat ay payapa at perpekto. Ngunit biglang natigil ang kanilang pinapanood na pelikula. Isang anunsyo ang lumitaw sa screen. "Urgent broadcast from the office of the president." "Ano yan?" tanong ni Amaris. "Baka may mahalagang inanunsyo." Kibit balikat ni Datu, bahagyang naasar sa pagkakaistorbo. Lumitaw ang tagapagsalita ng Pangulo. Ang muka ay seryoso. At bilang tugon sa kasalukuyang mga banta sa seguridad ng ating bansa, ang Pangulo ay nagtalaga ng isang bagong pinuno para sa Strategic Security Command. Isang leader na may napatunayang katapangan, talino, at integridad. Nakinig si Datu. Ang Strategic Security Command ay ang pinaka-elite at pinakalihim na ahensya ng sandatahang lakas. Isang karangalan ang mapabilang dito, ngunit isang alamat ang mamuno rito. Sa bisa ng kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya ng saligang batas, patuloy ng tagapagsalita, itinatalaga ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas bilang bagong Commanding General ng Strategic Security Command, si General Luningning Alcacid. Sa isang iglap, tumigil ang mundo ni Datu. Ang pangalan. Ang pangalan ay... At pagkatapos ay lumitaw ang litrato sa screen. Hindi ito ang Luningning na nakasuot ng apron at amoy kusina. Ito ay isang babaeng nakasuot ng kumpletong uniforme ng general. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang perpektong bun. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng awtoridad na kayang magpatumba ng kahit sinong lalaki. Sa kanyang mga balikat ay kumikinang ang 4 na bituin. Ang baso ng alak na hawak ni Datu ay nahulog mula sa nanginginig niyang kamay at nabasag sa sahig. Ang pulang alak ay kumalat na tila dugo. Luningning, hindi niya makapaniwalang bulong. Kasabay noon, ang kanyang telepono ay nagsimulang mag-vibrate nang walang tigil sa ibabaw ng mesa. Sunod-sunod na tawag at text messages mula sa mga kapwa-opisyal, maging sa kanyang mga nakatataas. Ang mga pangalan sa screen ay lumabo sa kanyang paningin. Ang ingay ng telepono ay tila isang alarmang gumigising sa kanya
mula sa isang 3 taong bangungot na akala niya ay isang magandang panaginip. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Ang mga mata ay nakatitig sa telebisyon. Ang babaeng ilang minuto lang ang nakalipas ay pinalayas niya sa ulan na parang isang basang sisiw. Ang babaeng tinawag niyang inutil at pabigat ay kanyang general. Hindi lang basta general, ang pinuno ng pinakamakapangyarihang ahensya sa buong bansa. Bigla, may mga ilaw ng sasakyan na tumama sa bintana ng kanilang sala. Isang itim na sasakyang pang-militar ang huminto sa tapat ng kanilang gate. 2 unipormadong sundalo, mga military police na may mga puting guwantes ang bumaba. Isang malakas at matatag na katok ang narinig niya sa pinto. Nanginginig siyang tumayo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang 2 MP ay sumaludo sa kanya. "Coronel Arellano," sabi ng isa. Ang boses ay formal at walang emosyon. Ipinakita nito sa kanya ang isang opisyal na dokumento. "Mayroon po kayong opisyal na liham pagpapatawag mula sa tanggapan ng Commanding General, General Luningning Alcacid. Ang bawat kilometrong tinatakbo ng itim na sasakyang pangmilitar ay tila isang martilyong pumupukpok sa bawat pako sa kabaong ng kanyang kayabangan. Nakaupo si Coronel Datu Arellano sa likod, sa pagitan ng 2 military police, hindi bilang isang kriminal, ngunit hindi rin bilang isang mataas na opisyal. Nakaupo siya roon bilang isang taong nawalan ng kontrol. Tinitignan niya ang mga dinadaanan nila, ngunit wala siyang makita. Ang tanging nakikita ng kanyang isipan ay ang paulit-ulit na imahe sa telebisyon. Si Luningning, suot ang uniforme, ang 4 na bituin sa kanyang balikat ay mas makinang pa sa lahat ng medalya na kanyang natanggap sa buong buhay niya. 3 taon. 3 taon siyang umuuwi sa bahay at nadadatna ng isang babaeng nakangiti, nag-aalok ng tsinelas, nagtatanong kung kumain na siya. 3 taon siyang nabuhay sa kasinungalingan. Hindi kasinungalingan na nilikha ni Luningning, kundi kasinungalingan na siya mismo ang gumawa para sa kanyang sarili. Ang paniniwalang mas mataas siya, mas magaling, mas makapangyarihan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang mataas na tarangkahan na walang pangalan, walang palatandaan. Tanging isang selyo ng Republika ng Pilipinas. Ito ang Kampo Sikat Araw, ang punong himpilan ng Strategic Security Command. Isang lugar na sa kanyang 20 taon sa serbisyo ay naririnig lang niya sa mga bulong-bulungan. Isang lugar na sinasabing kuta ng mga anino at lihim. Binuksan ang tarangkahan at pumasok sila. Ang loob ay hindi magarbo, ngunit ang bawat sulok ay sumisigaw ng disiplina at kapangyarihan. Dinala siya sa isang gusali at iginiya sa isang maliit na silid na may isang mesa at 2 silya lamang. Walang bintana. "Maghintay po kayo rito, Coronel," sabi ng MP bago isara ang pinto na nag-iwan ng isang mahinang pag-click ng lock. Naiwan siyang mag-isa sa nakabibinging katahimikan. Tumingin siya sa kanyang relo. Halos hating gabi na. Ilang oras lang ang nakalipas. Siya ang hari ng kanyang mundo. Ngayon, isa siyang bilanggo sa kaharian ng babaeng kanyang itinakwil. Ang bawat minutong lumipas ay parang isang oras ng pagpapahirap. Pinagpapawisan siya ng malamig sa kabila ng naka-aircon na silid. Ano ang sasabihin niya? Anong gagawin niya? Magmamakaawa ba siya? Magagalit? Wala siyang mahanap na sagot. Matapos ang tila isang kawalang hanggan, bumukas ang pinto. Isang batang opisyal na babae ang pumasok. "Coronel Arellano, pinapatawag na po kayo ng general." Sumunod siya sa opisyal sa isang mahabang pasilyo. Ang mga dingding ay puno ng mga larawan ng mga dating pinuno ng command, mga mukha na seryoso at tila humuhusga. Sa dulo ng pasilyo ay isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Kumatok ang opisyal at binuksan ito. "Coronel Arellano, ma'am." Ang opisina ay malawak at simple. Sa likod ng isang malaking mesa na gawa rin sa dark wood
ay nakaupo si Luningning. Hindi na niya suot ang seremonyal na uniforme kanina. Ngayon ay naka-battle dress uniform siya. Ang buhok ay nakapusod pa rin ng mahigpit. Nakatingin siya sa mga dokumentong nasa kanyang harapan. Hindi man lang nag-angat ng tingin nang pumasok si Datu. Ang silid ay napakalamig. Papasukin mo siya. Utos ni Luningning sa opisyal. Ang boses ay matigas at walang anumang emosyon. Isinara ng opisyal ang pinto at naiwan silang dalawa. Tumayo si Datu sa gitna ng silid. Pakiramdam niya'y mas maliit siya kaysa dati. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi ang kanyang asawa. Ito si General Alcacid. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lang ilang metro ng sahig. Ito ay isang bangin ng kapangyarihan at ranggo. Tumikim siya. Sa wakas, dahan-dahan nitong ibinaba ang folder na binabasa. Itinaas nito ang kanyang tingin at ang mga matang sumalubong sa kanya ay matalas na parang mga patalim. Walang pagmamahal, walang galit, walang lungkot. Tanging propesyonal na lamig. Coronel Arellano, maupo ka. Ang paggamit nito sa kanyang apelyido at ranggo ay isang malinaw na mensahe. Sa loob ng silid na ito, hindi siya ang kanyang asawa. Isa lamang siyang nasasakupan. Nanginginig ang mga tuhod na umupo si Datu sa silyang nasa harap ng mesa. Kinuha ni Luningning ang isang manipis na folder mula sa isang bunton ng mga papeles. Binuksan niya ito at inilapag sa harapan niya. Alam mo ba kung ano ito, Koronel? Tanong nito. Ang boses ay kalmado. Tumingin si Datu sa mga papel. Mga transcript ng mga tawag sa telepono at text messages. Ang kanyang mga mensahe. Para kay Amaris, nanlamig ang buo niyang katawan. Sa nakalipas na 6 na buwan, patuloy ni Luningning, tila nagbabasa ng isang weather report. Mayroon kang 37 hindi autorisadong pakikipag-ugnayan kay Nurse Amaris Lagdamio. Sa 16 sa mga pagkakataong iyon, binanggit mo ang mga detalye tungkol sa iyong trabaho sa Campus Sikat Araw, mga schedule ng patrol, mga pangalan ng opisyal, at minsan, ang tungkol sa isang paparating na military exercise. Hindi makapagsalita si Datu. Ang kanyang dila ay tila nakatali. Paano? Ikaw bilang isang koronel ng sandatahang lakas ay nasa ilalim ng masusing investigasyon para sa posibleng paglabag sa articles of war, partikular na ang espionage at conduct unbecoming of an officer. Espionage? Sa wakas ay nagawa niyang magsalita. Ang boses niya ay paos. Si Amaris. Isa lang siyang nurse. Wala kaming pinag-uusapang sensitibo. Isang bahagyang pagtaas sa gilid ng labi ni Luningning, ang tanging reaksyon niya. Iyon ang aalamin ng investigasyon, Koronel. Tumayo ito at naglakad papunta sa bintana na nakatalikod sa kanya. Ang iyong karera, ang iyong reputasyon, ang iyong kalayaan. Lahat ng yan ay nakasalalay sa kalalabasan ng investigasyong ito. Ang bawat salita ay isang dagok sa kanyang sikmura. Ito ay isang banta, isang malinaw at direktang banta. Ang babaeng dati niyang minamaliit ay may hawak ngayon sa kanyang buong buhay. Humarap itong muli sa kanya, ang mga matay nakatitig ng malalim. Ang iyong investigasyon ay magpapatuloy. Sa panahong ito, ikaw ay suspendido sa iyong tungkulin. Gumuho ang mundo ni Datu. Suspendido. Iyon ay isang mantsa sa kanyang record na hindi na kailanman mabubura. Ngunit, patuloy ni Luningning at mayroong isang bagay sa tono nito na nagbigay sa kanya ng kakarampot na pag-asa. May isang paraan para makabawi ka. Isang paraan para patunayan mo kung saan talaga ang iyong katapatan. Lumapit ito pabalik sa kanyang mesa at sumandal dito. Pinag-krus ang mga braso. Ang posisyon ay nagpakita ng ganap na kontrol. Ipagpatuloy mo ang iyong relasyon kay Nurse Amaris. Napakunot ang noo ni Datu, pagkalito ang pumuno sa takot na nararamdaman niya. Ano? Bakit?
Ang mga mata ni Luningning ay lumamig palalo. Kung iyon ay posible. Iyan ay isang utos, Koronel. Hindi mo kailangang malaman ang dahilan. Ang kailangan mo lang gawin ay sumunod. Ang suspension ay isang laso na dahan-dahang kumakalat sa buong sistema ni Datu. Ang dating abalang umaga na puno ng mga pulong at pagbibigay utos ay napalitan ng mga araw na walang katapusan, na ginugugol lamang sa loob ng 4 na sulok ng kanyang bahay. Ang bahay na dati simbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit ngayoy tila isang magarbong kulungan. Inalis sa kanya ang kanyang service vehicle, ang kanyang mga security detail, at higit sa lahat, ang kanyang uniforme. Kung walang uniforme, sino nga ba si Dato Arellano? Isa lamang siyang ordinaryong tao, puno ng takot at pagsisisi. Ang utos ni Luningning ay malinaw. Ipagpatuloy ang relasyon kay Amaris. Kaya naman, narito siya ngayon, nakaupo sa paborito nilang mesa sa restaurant, Pagtakas, ang lugar na dati nagsisilbing kanilang santuwaryo. Ngayon, ang pangalan ng restaurant ay tila isang mapait na biro, walang pagtakas. Mahal, ang lalim ng iniisip mo, sabi ni Amaris mula sa kabilang panig ng mesa, inaabot ang kanyang kamay. Huwag mo nang masyadong dibdibin yung suspension mo. Paniguradong malilinis din ang pangalan mo. Pinilit ni Datu ang isang ngiti at hinawakan ang kamay nito. Ngunit ang dating init na nararamdaman niya sa balat nito ay napalitan ng panlalamig. Ang bawat salita, bawat ngiti, bawat haplos mula kay Amaris ay nararamdaman niya ngayong may bigat. Bawat kilos nito ay sinusuri niya. Totoo ba ito o isang pag-arte lamang? Ini-enjoy ko lang ang oras na kasama ka. Pagsisinungaling niya. Ngumiti si Amaris, isang matamis na ngiti na dating nagpapatigil sa kanyang mundo. Ako rin. Actually, I'm glad na mas marami ka ng oras ngayon. Pwede na nating gawin lahat ng gusto natin. Sumandal ito palapit. Kamusta pala yung project niyo sa base? Yung Project Agila? Balita ko malapit nang matapos. Biglang nanigas si Datu. Project Agila. Isang classified na proyekto. Paano nalaman ni Amaris ang tungkol dito? Baka narinig lang sa mga chismis? O baka naalala niya ang babala ni Luningning, ang mga transcript, ang investigasyon sa espionage? Bigla, ang magandang mukha ni Amaris ay nagmistulang mukha ng isang estranghero. Wala yun. Isang ordinaryong training exercise lang, sabi niya. Sinisikap na panatilihing normal ang kanyang boses. Tara, kumain na tayo. Umiwas siya sa tanong, ngunit ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Lahat ng pag-uusap nila, lahat ng sandali nila, ay isa na ngayong laro ng espiya na hindi niya naiintindihan. At sa larong ito, siya ang pain. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang katahimikan ng bahay ay mas nakakabingi kaysa dati. Wala na ang mahinang tunog ng paggalaw ni Luningning sa kusina o ang amoy ng kape sa umaga. Ang presensya nitong hindi niya pinapansin noon ay nag-iwan ng isang malaking puwang na hindi kayang punan ng karangyaan. Dahil sa hindi mapakali, bumangon siya at nagtungo sa dating silid trabaho ni Luningning, isang maliit na kwarto na ginawa nitong sewing room. Halos hindi niya ito pinapasok noon. Ngayon, para siyang isang magnanakaw na naghahanap ng kung ano. Binuksan niya ang isang aparador. Sa loob, sa likod ng mga tumpok ng tela at sinulid, ay may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon ng mga alaala ni Luningning. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga litrato nila noong bago pa lang sila. Mga ngiting totoo at walang pagkukunwari. Mayroon ding mga sulat na isinulat niya para dito noong siya'y na-assign sa Mindanao. Ngunit ang mas nakaagaw ng kanyang pansin ay ang mga bagay na nasa ilalim. Isang-isa niyang inilabas ang mga ito. Medalya ng kagitingan, medalya ng katapatan, mga pleke ng pagkilala mula sa iba't ibang batalyon, mga sertipiko mula sa mga espesyal na pagsasanay sa abroad, sniper training,
intelligence operations, counterterrorism. Lahat ay nakapangalan kay Cadet Luningning Alcacid, Lieutenant Luningning Alcacid, Captain Luningning Alcacid. Nanginig ang kanyang mga kamay. Lahat ng ito ay nakamit nito bago pa sila ikasal, bago pa nito isinuko ang sariling karera para suportahan siya. Nakatago lang sa isang kahon, hindi kailanman ipinagyabang, hindi kailanman isinumbat. Naalala niya ang kanilang mga pag-uusap. Mas mahalaga ang karera mo, Datu. Ikaw ang lalaki. Susuportahan kita. Iyon ang sabi nito. At siya, sa kanyang pagiging makasarili, ay naniwala. Naniwala siyang iyon ang gusto nito, nang hindi man lang nagtatanong kung ano ang isinakripisyo nito. Hinawakan niya ang isang litrato. Si Luningning, mas bata, nakangiti habang hawak ang isang sniper rifle, kasama ang kanyang mga kasamahan sa training. Ang kislap sa mga mata nito. Iyon ang kislap na matagal na niyang hindi nakikita. Ang kislap na siya mismo ang pumatay. Isinara niya ang kahon. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi niya makayanan. Hindi lang isang mabuting asawa ang kanyang nawala. Isang henyo, isang bayani. Isinuko niya ang isang brilyante para sa isang kukumikinang na piraso ng bubog. Habang ibinabalik niya ang kahon sa aparador, isang text message ang dumating sa kanyang telepono. Galing sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. She's not who you think she is. Mag-ingat ka. Sa loob ng situation room ng Strategic Security Command, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga computer at ang kalmado, ngunit mariing boses ni General Luningning Alcacid. Ang silid ay madilim. Ang liwanag lamang ay nagmumula sa isang malawak na pader ng mga monitor na nagpapakita ng iba't ibang data streams, mga satellite image, mga linya ng code, at mga real-time na audiovisual feed. Zoom in on Quadrant Charlie. I-cross-reference ang lahat ng communications log sa lokasyong yan sa nakalipas na 2 oras. Utos ni Luningning. Ang mga mata ay nakatuon sa isang particular na monitor. Gusto kong malaman kung sino ang kausap niya. Yes, ma'am. Mabilis na tugon ng isang batang intelligence analyst. Para sa mga tauhan niya, si General Alcacid ay isang enigma. Isang leader na lumitaw mula sa wala, na may talas ng isip na parang isang supercomputer at lamig ng loob na tila yelo. Ngunit sa likod ng kanyang profesional na maskara, sa gitna ng digmaang ito ng mga anino, ay may isang bahagi ng kanyang puso na nagdurugo. Sa isa sa mga monitor sa kanyang pribadong console, pinapanood niya ang isang live feed, isang maliit na tuldok na kumikislap sa isang mapa ng lungsod. Ang tuldok na yon ay si Datu. At ang feed ay konektado sa isang maliit na listening device na nakakabit sa susi ng kotse nito. Isang bagay na personal niyang inilagay bago pa man niya lisanin ang bahay na yon. Narinig niya ang usapan ni Datu at Amaris sa restoran pagtakas. Narinig niya ang bawat pekeng tawa, bawat pagsisinungaling, at narinig niya ang tanong ni Amaris tungkol sa Project Aguila. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang ballpen. Kinumpirma ng tanong na iyon ang lahat ng kanyang hinala. Si Amaris ay hindi isang ordinaryong asset. Ito ay isang professional, at ang target nito ay hindi lamang ang mga maliliit na sikreto. Ang target nito ay ang puso ng kanilang depensa. At si Datu? Si Datu ang perpektong pinto para makapasok ito. Ang kanyang kayabangan, ang kanyang pangangailangan para sa paghanga, ang kanyang kahinaan sa mga papuri. Lahat ng yon ay ginamit ni Amaris laban sa kanya. Lahat ng iyon ay ginamit din ngayon ni Luningning laban kay Amaris. Ma'am, sabi ng kanyang aide, isang kapitan na nagngangalang Rivas. Nakuha na po namin ang audio mula sa device ni Coronel Arellano. I-play mo, utos niya. Ang boses ni Datu ang unang narinig niya. Sumasagot sa tanong ni Amaris. Wala yon. Isang ordinaryong training exercise lang. Isang bahagyang pagtango ang ginawa ni Luningning. Magaling. Sa kabila ng pagiging arogante, si Datu
ay isa pa ring sundalo. Alam niya kung kailan mananahimik. Ngunit hanggang kailan? Pinagmasdan niya ang mukha ni Datu sa isa pang feed, kuha mula sa isang CCTV camera sa restaurant. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata nito, ang takot. Nakita niya ang simula ng isang realisasyon. Ang sakit na dulot niyon ay tila isang tinik na bumaon sa sarili niyang dibdib. Kinailangan niyang sirain ang lalaki para iligtas ito. Kinailangan niyang wasakin ang kanilang nakaraan para protektahan ang kinabukasan ng bansa. Nang gabing iyon, habang ang kanyang mga tauhan ay abala sa pag-analyze ng data, nanatili siyang nakatitig sa monitor na nagpapakita ng lokasyon ng dati nilang bahay. Nakita niya ang tuldok ni Datu na gumalaw papunta sa kanyang lumang silid trabaho. Alam niya kung ano ang hinahanap nito. Alam niyang bubuksan nito ang kahon. Isang bahagi niya ang gustong patayin ng feed. Ayaw niyang makita ang reaksyon nito. Ayaw niyang sariwain ang mga pangarap na matagal na niyang ibinaon. Ngunit bilang isang general, hindi siya maaaring magpadala sa emosyon. Bawat galaw ni Datu ay isang piraso ng puzzle. Nang bumalik si Datu sa kanyang silid, ang audio feed ay nakabukas pa rin. Narinig niya ang katahimikan, ang mabibigat na paghinga. At pagkatapos, isang mahinang tunog, isang hikbi na pilit pinipigilan. Napapikit si Luningning. "Ma'am, ayos lang po kayo?" Tanong ni Kapitan Rivas na napansin ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Nagmulat siya at ang kanyang mga mata ay muling naging matigas at malamig. Tumango siya. "Ayos lang ako, Kapitan. I-focus na niyo ang atensyon sa lahat ng papalabas na komunikasyon mula sa cellphone ni Nurse Lagdameo. Gusto kong malaman kung kanino siya magre-report." "Yes, ma'am." Tumingin siya sa kanyang desk. Sa ilalim ng isang paperweight ay nakatago ang isang maliit na litrato. Isang litrato nila ni Datu. Noong araw ng kanilang kasal, pareho silang nakangiti ng buong puso. Ito ang tanging personal na bagay na dinala niya sa opisinang ito. Isang paalala ng kanyang misyon at isang paalala ng kanyang sakripisyo. Bigla, isang pulang alerto ang umilaw sa screen ng communications analyst. "Ma'am!" Biglang nawala ang signal mula sa listening device ni Coronel Arellano. Ang huling lokasyon ay sa loob pa rin ng kanyang sasakyan sa garahe. Agad na tumayo si Luningning. Ang lahat ng personal na emosyon ay naglaho. Pinalitan ito ng yelong determinasyon ng isang komander. "Anong nangyari?" "Hindi po namin sigurado, ma'am. Maaring na-discover o na-jam. Hindi namin ma-re-establish ang koneksyon." Posible kayang natuklasan na ni Amaris ang kanilang laro? O baka naman si Datu mismo ang sumira nito? Ano man ang dahilan, ang pain nila ay biglang naging bulag. Isang malaking panganib. "Kapitan Rivas," mabilis na utos ni Luningning. "Ihanda mo ang Harrier team. Ilagay sila sa standby position, 1 kilometro mula sa target location. Huwag kikilos hanggat walang utos mula sa akin." "Yes, ma'am." Lumapit si Luningning sa malaking screen. Ang kanyang mga mata ay tila sinusubukang makita ang hindi nakikita. Ang dobleng laro ay biglang naging mas komplikado at mas mapanganib. Kung may mangyaring masama kay Datu, hindi iyon dahil sa utos niya. Iyon ay magiging kabiguan niya. Hindi pa man natatapos ang pag-iisip ni Datu sa kung sino ang nagpadala ng misteryosong text message, isang malakas na kalabog ang yumanig sa kanyang pintuan. Bago pa man siya makatayo, bumukas ito at pumasok ang 2 lalaking nakasibilyan ngunit may tindig militar. "Coronel Arellano, sumama po kayo sa amin," sabi ng isa. Ang boses ay magalang ngunit hindi maaring tanggihan. Walang tanong, walang paliwanag. Dinala nila siya palabas, piniringan ang kanyang mga mata at isinakay sa isang sasakyan. Ang biyahe ay maikli, ngunit para kay Datu, iyon ang pinakamahabang biyahe ng kanyang buhay. Ang bawat liko, bawat preno, ay nagpapatindi sa takot na gumagapang sa kanyang kalamnan. Saan siya dadalhin?
Anong kasalanan ang nagawa niya? Huminto ang sasakyan. Inalalayan siyang bumaba at pumasok sa isang gusali. Nang tanggalin ang piring sa kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa isang kwartong halos walang laman, maliban sa isang mesa at dalawang silya, katulad ng interrogation room kung saan siya unang dinala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naghintay. Ang pinto sa kabilang dulo ng silid ay bumukas at pumasok si Luningning. Suot pa rin niya ang kanyang uniforme, ngunit may pagod sa kanyang mga mata na hindi nakita ni Datu noon. Isang pagod na nagmula hindi sa kakulangan ng tulog, kundi sa bigat ng responsibilidad. Nawala ang signal, sabi nito bilang panimula. Ang boses ay direkta at walang paligoy-ligoy. Sinira mo ba? O may ibang nakadiskubre? Anong signal? Naguguluhang tanong ni Datu. Wala akong alam sa sinasabi mo. Lumapit si Luningning. Ang bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa hangin sa paligid. Huwag mo akong subukan, Datu. Alam kong nakita mo ang kahon. Alam kong nagdududa ka na. Kaya sasabihin ko na sa'yo ng diretsyo. Napuno na si Datu. Ang takot, ang pagkalito, ang pagsisisi, lahat ay sumabog. Tama na, sigaw niya. Ang boses ay basag. Tama na sa mga laro, Ning. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit mo to ginagawa sa akin? Natigilan si Luningning sa kanyang pagsigaw. Sa isang saglit, nakita ni Datu ang anino ng babaeng minahal niya. Isang bahid ng sakit at kalungkutan sa mga mata nito. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito. Pinalitan ng bakal na determinasyon ng isang general. Gusto mo ng katotohanan? Tanong nito. Ang boses ay mapanganib na bumaba. Sige, ibabagsak ko sa iyo ang buong katotohanan. Huminga ito ng malalim. 3 taon na ang nakalipas. Bago pa tayo ikasal, nakatanggap ang ahensya ng intelligence report tungkol sa isang deep cover agent na ipinadala rito para mangalap ng impormasyon. Isang honey trap na ang target ay mga matataas na opisyal ng militar. Ang code name niya ay Amaris. Nanlaki ang mga mata ni Datu. Ang pangalan. Kailangan namin siyang hanapin, pero napakagaling niya. Walang nagiging lead. Patuloy ni Luningning. Ang boses ay walang emosyon, na para bang nagitakwento ng isang kaso mula sa libro. Kailangan namin ng paraan para mapalabas siya sa kanyang lungga. Kailangan namin ng pain. Tinitigan siya ni Luningning ng diretso sa mata at ang mga sumunod na salita nito ay tila mga punyal na bumaon sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang pagiging asawa mo ang naging pinakamahusay kong misyon, Datu. Ang 3 taon na pagiging isang simpleng may bahay. Iyon ang aking cover story. Dahil alam namin na ang pain ay kailangang maging isang taong malapit sa kapangyarihan, pero may kahinaan. At ikaw, dagdag nito, may diin sa bawat pantig. Ikaw ang perpektong kandidato, isang koronel na may access sa impormasyon, mayabang, uhaw sa papuri, at may kasaysayan ng pambababae. Ikaw ang pain. Hindi makahinga si Datu. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Umiling siya, ayaw maniwala. Hindi, nagsisinungaling ka. Sa halip na sumagot, may kinuha si Luningning na isang tablet mula sa mesa. Ipinlay niya ang isang video. Ang video ay kuha mula sa isang anggulong pamilyar kay Datu. Ang anggulo mula sa paborito nilang mesa sa restaurant pagtakas. Ang nasa video ay siya at si Amaris. Kuha ito noong unang-unang beses silang lumabas. Nakita niya ang sarili niyang nagyayabang tungkol sa kanyang mga nagawa, habang si Amaris ay nakikinig ng may paghanga sa mga mata. Paano? Oh, alam ko ang lahat mula pa sa simula, sabi ni Luningning. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ang bawat date ninyo, bawat text message, babandam.
bawat pagtatagpo. Lahat ay nakamonitor. Lahat ay bahagi ng plano. Ang relasyon ninyo ay hindi isang pagtataksil na sumira sa ating pagsasama. Ito ay isang operasyon na ako mismo ang nagdisenyo. Ang katotohanan ay bumagsak kay Datu na parang isang toneladang bato. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Ang kanyang pagtataksil, ang bagay na ipinagmalaki niya sa kanyang isipan bilang patunay ng kanyang pagiging dominante ay isa palang palabas na pinapanood ng kanyang asawa. Ang babaeng minamaliit niya, ang babaeng tinuring niyang mahina, ay ang siyang puppeteer na kumokontrol sa bawat galaw niya. Hindi lang siya naging isang masamang asawa, naging isang tanga siya, isang bulag na kasangkapan. Ang ultimong kahihiyan. Napatungo siya, ang kanyang mga balikat ay gumuho sa bigat ng katotohanan. Ang galit ay napalitan ng isang malawak at walang hangganang kahihiyan. Itinigil ni Luningning ang video. Lumapit ito at naglagay ng isang maliit na bagay sa mesa sa harap niya. Isa itong ballpen na mukhang ordinaryo. Ang laro ay nagbago, sabi ni Luningning. Ang boses ay muling naging boses ng isang komander. Nagsisimula na siyang magduda. Kailangan na nating pabilisin ang lahat. Kinuha niya ang kamay ni Datu at inilagay ang ballpen dito. Ito ay isang high-frequency audio recorder. Sa susunod ninyong pagkikita, kailangan kong malaman kung sino ang pinaglilingkuran niya, sino ang contact niya, kailan at saan, ang susunod na transaksyon. Malinaw ba, Koronel? Hindi sumagot si Datu. Nakatitig lang siya sa ballpen. Ang plastik na katawan nito ay tila mas mabigat pa sa isang baril. Ito ang simbolo ng kanyang bagong katotohanan. Hindi na siya isang koronel. Hindi na siya isang asawa. Isa siyang pain. Isang espiya na kumikilos laban sa kanyang minamahal, sa utos ng kanyang minamahal na sinaktan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin kay Luningning. Sa wakas, nagsalita siya. Ang boses ay halos hindi marinig. Puno ng pagkatalo. Bakit? Bakit ako? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa unang pagkakataon, nakita ni Datu ang isang kislap ng totoong emosyon sa mga mata ni Luningning. Isang pinaghalong sakit at tungkulin. Dahil alam kong sa kabila ng lahat ng kayabangan mo, mahinang sagot nito, sa puso mo, isa ka pa ring sundalo. At ang isang sundalo ay gagawin ng lahat para sa kanyang bayan, kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang sarili. Ang bawat paghinga ni Datu ay tila may kasamang bigat. Ang ballpen sa kanyang bulsa ay parang isang piraso ng yelo na nagpapaalala sa kanya sa bawat segundo ng kanyang bagong papel. Isang espiya na walang karanasan. Isang aktor sa isang entabladong hindi niya kailanman pinili. Ang bawat pakikipagkita niya kay Amaris ay isa ng misyon. Nakaupo sila ngayon sa isang mamahaling coffee shop, isang lugar na pinili ni Amaris. Sa labas, ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang, ngunit sa loob ng isipan ni Datu, may isang malaking kadiliman. Ang tahimik mo yata ngayon, mahal. Puna ni Amaris, ang kanyang mga daliri ay marahang gumuhit ng mga bilog sa likod ng palad ni Datu. Pinilit ni Datu ngumiti. Marami lang iniisip, tungkol sa trabaho, tungkol sa atin. Kailangan niyang mag-ingat. Isang maling salita, isang maling kilos, at ang lahat ay maaaring mag-unaw. Huwag ka nang mag-alala. Sabi ni Amaris, ang boses ay malambing. Ako ang bahala sa'yo. Ang mga salitang iyon, na dati musika sa kanyang pandinig, ngayon ay tunog ng isang babala. Habang nagkakwento si Amaris tungkol sa kanyang araw sa ospital, ang isip ni Datu ay nagtatrabaho. Paano niya isasagawa ang utos ni Luningning? Paano niya maipapasok ang ballpen sa bag ni Amaris nang hindi nito napapansin? Nagkaroon siya ng pagkakataon nang tumayo si Amaris para gamitin ang banyo. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ito na.
Tumingin siya sa paligid. Walang sino mang nakatingin. Dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang ballpen mula sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang bag ni Amaris na nakasabit sa silya. Ang kanyang mga daliri ay halos hindi niya maramdaman dahil sa kaba. Nang bubuksan na sana niya ang zipper, isang waiter ang biglang lumapit. "Sir, another coffee po?" Napatalon sa gulat si Datu. Mabilis niyang ibinalik ang bag at umiling sa waiter. "Hindi na, salamat. Muntik na." Napakagatlabi siya. Ang pagiging isang espiya ay mas mahirap kaysa sa digmaan. Bumalik si Amaris sa mesa na nakangiti. "Sorry, natagalan ako." Umiling lang si Datu, pinipilit na pakalmahin ang sarili. Palpak ang kanyang unang pagtatangka. Kailangan niya ng ibang plano. Sa mga sumunod na araw, ang bawat sandali nila ni Amaris ay isang sayaw sa bingit ng panganib. Dinala siya nito sa mga lugar na hindi pamilyar. Ipinakilala sa mga taong mayayaman at makapangyarihan. Habang ginagawa ito, patuloy ang kanyang mga banayad na pagtatanong tungkol sa militar. At habang pinapanood niya si Amaris, nagsimulang magbago ang tingin ni Datu. Sa likod ng matamis na ngiti at malambing na boses, nakita niya ang talas ng isip nito, ang kalkuladong bawat galaw. Nakita niya ang isang profesional na operatiba. At sa pagkilalang iyon, isang bagong damdamin ang sumibol sa kanya, paghanga. Hindi paghanga sa ginagawa nito, kundi sa galing nito. Kasabay nito, ang paghanga niya kay Luningning ay mas lalong lumalim. Kung ganito kagaling si Amaris, gaano pa kaya kagaling ang babaeng nagawang paikutin nito sa kanyang mga kamay sa loob ng 3 taon? Gaano kalaking sakripisyo, gaano kalakas na pagpipigil ang kinailangan ni Luningning para gampanan ang papel ng isang simpleng may bahay habang nasa ilalim ng iisang bubong kasama siya, ang asawang nagtataksil na siya rin palang pinakamahalagang asset sa kanyang misyon? Ang bigat ng katotohanan yon ay dinudurog siya araw-araw. Isang gabi, habang nasa apartment ni Amaris, nagkaroon siya ng panibagong pagkakataon. Pumasok ito sa kwarto para magpalit ng damit. Ang bag nito ay naiwan sa sofa. Sa pagkakataong ito, mas handa si Datu. Kalmado niyang kinuha ang ballpen. Sa isang mabilis ngunit tiyak na kilos, binuksan niya ang bag, inilagay ang recorder sa isang panloob na bulsa at isinara ito. Nagawa niya. Sakto namang lumabas si Amaris mula sa silid. "Tara, manood tayo ng pelikula," sabi nito. Umupo sa tabi niya at isinandal ang ulo sa kanyang balikat. Tumango si Datu. Nagsimula ang pelikula, ngunit wala sa screen ang kanyang atensyon. Ang kanyang buong pag-iisip ay nakatuon sa ballpen na naloob ng bag, nagre-record ng bawat tunog sa silid. Biglang tumunog ang telepono ni Amaris. Isang hindi rehistradong numero. Tumingin ito kay Datu. "Excuse me lang, mahal. Sasagutin ko lang to sa labas." Dinala nito ang telepono at lumabas sa balkonahe. Puso ni Datu ang halos lumabas sa kanyang dibdib. Ito na. Ito na ang hinihintay nila. Matapos ang ilang minuto, bumalik si Amaris, ngunit may kakaiba sa kanyang kilos. Mas seryoso ang kanyang mukha. Tumingin ito kay Datu. Isang tingin na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. "May problema ba?" tanong ni Datu. Umiling si Amaris. Ngunit ang mga mata nito ay nagsasabi ng iba. Lumapit ito sa kanya. Inayos ang kwelyo ng kanyang damit. Isang kilos na puno ng paglalambing. Ngunit pakiramdam ni Datu ay isa yung pagsisiyasat. "Wala naman," sabi nito. "May naalala lang ako." Ang mga daliri nito ay huminto sa kanyang balikat. At pagkatapos, may kinuha ito. Isang mahabang hibla ng buhok. Itinaas niya ito sa liwanag. Ang buhok ay itim at tuwid, katulad ng buhok ni Luningning. "Kaninong buhok to, Datu?" tanong ni Amaris. Ang boses ay hindi na malambing. Ito ay malamig, matigas, at puno ng pagdududa. Ang dugo ni Datu ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat.
Naalala niya ang pagsakay sa sasakyan ng mga operatiba ni Luningning. Siguradong may naiwang hibla ng buhok sa kanyang damit. Isang maliit, isang napakaliit na detalye. Isang detalye na maaaring ikamatay niya. Sa situation room, ang tawag na pinakahihintay ni Luningning ay pumasok na. Ang audio mula sa ballpen. Malutong at malinaw. Kailangan kong makasiguro, ang agila ba ay nasa lokasyon na? Iyon ang boses ni Amaris, hindi na malambing kundi matalas at profesional. Affirmative. Sagot ng isang boses na may banyagang tuldik mula sa kabilang linya. Ang package ay ide-deliver sa Eagle's Nest. Sa oras ng pagtitipon, ang target mo? Darating din doon. Kailangan mong kunin ang package at i-eliminate ang target bago matapos ang gabi. Walang palya. Understood. Sagot ni Amaris, pinatay ni Luningning ang audio. Tumingin siya sa malaking screen sa kanyang harapan. Ang tinutukoy na pagtitipon ay ang taunang Armed Forces Charity Ball, isang grandeng pagdiriwang na dadaluhan ng lahat ng matataas na opisyal ng militar. Ang Eagle's Nest ay ang palayaw para sa penthouse suite ng hotel kung saan gaganapin ang ball. At ang target? Kapitan Rivas, sabi ni Luningning. Ang boses ay kalmado. I-pull up mo ang listahan ng lahat ng VIP attendees. Lumitaw ang mga pangalan at larawan sa screen, mula sa Secretary of National Defense hanggang sa mga general ng iba't ibang sangay. Ngunit isang larawan ang nakakuha ng kanyang atensyon, ang larawan niya. Siya ang target, bulong ni Kapitan Rivas, puno ng pag-aalala. Hindi lang ako. Pagtatama ni Luningning. Ang plano nila ay 2 ang tamaan sa iisang bato. Kunin ang impormasyon, ang agila, at patayin ang pinuno ng Strategic Security Command para maghahasik ng kaguluhan. Isang perpektong plano. Ma'am, kailangan nating kansilahin ang ball. O di kaya'y huwag na po kayong tumuloy. Umiling si Luningning. Hindi. Ito na ang pagkakataon natin. Gagamitin natin ang plano nila laban sa kanila. Ang charity ball ay magiging isang malaking bitag. Tumingin siya sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa determinasyon. Ihanda ninyo ang lahat. Ang bawat waiter, bawat security guard, bawat staff ng hotel sa gabing iyon ay magiging operatiba natin. Palilibutan natin ang lugar. Walang makakalabas. Walang makakapasok na hindi natin alam. Sa gabing iyon, uhulihin natin sila. Matapos ang insidente ng buhok, ang pakikitungo ni Amaris ay nagbago. Nawala na ang mga matatamis na salita at mga haplos. Pinalitan ito ng isang profesional na lamig na may kasamang bahagyang pagbabanta. Ngunit hindi niya tinapos ang kanilang relasyon. Sa halip, ginawa siya nitong kasama sa lahat ng lakad nito na para bang gusto siyang panatilihing malapit para mabantayan. May pupuntahan tayo ngayong Sabado, sabi nito isang araw. Ang Armed Forces Charity Ball. Kailangan ko ng escort. Ang puso ni Datu ay bumagsak. Ang Charity Ball, ang pinakamalaking social event ng taon para sa militar. Dati, ito ang gabi kung saan ipinagmamalaki niya si Luningning. Ngayon, babalik siya roon bilang kasama ng isang espiya. Hindi ako pwedeng pumunta. Suspendido ako. Pagdadahilan niya. Nagawa ko na ng paraan, sabi ni Amaris, hindi tumitingin sa kanya. Hindi ka imbitado bilang Coronel Arellano. Imbitado ka bilang kasama ko. Walang pagpipilian si Datu. Ang gabi ng ball ay dumating. Habang suot niya ang kanyang tuxedo, tumingin siya sa salamin. Ang lalaking nakatingin pabalik ay isang estranghero. Isang taong pagod, takot, at puno ng pagsisisi. Pagdating nila sa grand ballroom ng hotel, sinalubong sila ng mga kumikinang na ilaw, marangyang dekorasyon, at daan-daang mga opisyal na nakasuot ng kanilang magagarbong uniforme. Nakaramdam siya ng matinding hiya. Lahat sila ay tumitingin sa kanya, nagbubulungan. Ang dating iginagalang na koronel
Ngayoy kasama ng isang babaeng hindi niya asawa. Ngunit si Amaris ay tila nasa sarili niyang mundo. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga tao, kundi sa paligid. Sinusuri ang mga labasan, ang lokasyon ng mga security camera, ang posisyon ng mga gwardiya. Nagtatrabaho ito at pagkatapos pumasok si Luningning. Ang lahat ng bulungan ay natigil. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Suot niya ang isang simple ngunit eleganteng itim na evening gown. Walang mga medalya, walang ranggo. Tanging ang kanyang presensya, isang presensya na kayang punuin ang buong silid. Napakaganda niya. Isang ganda na hindi nakita ni Datu sa loob ng maraming taon dahil nabulag siya ng kanyang sariling kayabangan. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng ballroom. Isang segundo lang iyon. Ngunit sa isang segundong iyon, nakita ni Datu ang lahat. Ang sakit, ang sakripisyo, at isang babala. Oras na para sumayaw. Bulong ni Amaris sa kanyang tabi at hinila siya nito papunta sa dance floor. Habang nagsasayaw sila sa gitna ng maraming tao, ang katawan ni Amaris ay malapit sa kanya. Ngunit ang isip nito ay nasa ibang lugar. May nararamdaman akong mali. Mahal. Bulong nito sa kanyang tainga. Ang boses ay puno ng tensyon. Parang may mga matang nakatingin sa atin. Masyadong maraming security. Nagsimulang manlamig ang mga kamay ni Datu. Alam na ba niya? Siguro dahil maraming VIP. Sabi niya, sinisikap na itago ang panginginig ng kanyang boses. Umiling si Amaris. Hindi. Iba ito. Biglang humigpit ang hawak nito sa kanyang braso. Hindi na ito isang sayaw. Isa na itong paghila. Kailangan nating umalis dito. Hinila siya ni Amaris palayo sa dance floor, palayo sa maraming tao, papunta sa isang hallway na patungo sa mga fire exit. Ang bawat hakbang nila ay mabilis at puno ng layunin. Amaris, saan tayo pupunta? Tanong ni Datu, naguguluhan. Huminto sila sa harap ng isang pinto ng fire exit. Humarap si Amaris sa kanya. Ang matamis ng ngiti ay tuluyan ng naglaho. Ang mukha niya ngayon ay mukha ng isang sundalo sa gitna ng laban. Malamig, kalkulado, at walang awa. May mali sa planong ito, Datu. Sabi nito, ang boses ay mababa. At sa tingin ko, alam ko kung ano. Dahan-dahan itong binuksan ng kanyang maliit na evening clutch. At mula sa loob, hindi lipstick o pulbos ang kinuha nito. Isang maliit, itim na baril na may silencer. Itinutok niya ito sa dibdib ni Datu. Sabihin mo sa akin ang totoo, Datu. Kanino ka ba talaga tapat? Ang malamig na dulo ng baril na nakatutok sa dibdib ni Datu ay tila sumisip-sip sa lahat ng natitirang init sa kanyang katawan. Tinitigan niya ang mga mata ni Amaris. Wala na ang pagkukunwaring paghanga, wala na ang lambing. Ang naroon na lamang ay ang yelong lamig ng isang mamamatay tao. Alam ko na, sabi ni Amaris. Ang boses ay isang mapanganib na bulong. Ang buhok, ang bigla mong pagbabago, ang pakiramdam na pinapanood, isa kang pain, Datu. At ang asawa mo, siya ang mangingisda. Hindi makapagsalita si Datu. Ang katotohanan na sinabi ng malakas ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan. Pero ang bawat mangingisda ay may kahinaan din, patuloy ni Amaris. At sa tingin ko, ikaw ang kahinaan niya. Hinablot ni Amaris ang telepono ni Datu mula sa bulsa nito. Gamit ang isang kamay habang ang baril ay nananatiling nakatutok, mabilis niyang hinanap ang numero ni Luningning. Sa kabilang dako, sa loob ng isang van na nagsisilbing mobile command center sa labas ng hotel, nakita ni Luningning ang pagbabago sa kilos ni Datu at Amaris sa CCTV. Nakita niya ang paghila nito kay Datu papunta sa fire exit. Harrier team, pumuwesto na kayo sa exit C. Huwag paputukan hanggat walang utos. Mariing sabi niya sa kanyang comms. Biglang tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang tawag mula kay Datu. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas.
Hindi ito bahagi ng plano, sinagot niya ito. Datu? Magandang gabi, General. Ang sumagot ay ang boses ni Amaris, puno ng sarkasmo. Nasisiyahan ka ba sa panonood? Sa tingin ko ay may problema sa iyong pen. Mukhang nabulok na. Nanigas si Luningning. Nasaan si Datu? Nasa mabuting kalagayan naman siya. Sa ngayon, sagot ni Amaris. Gusto ko lang mag-propose ng isang bagong laro. Ang iyong buong puwersa laban sa isang bala. Ang tanong, General, sino ang mas mabilis? Anong gusto mo? Tanong ni Luningning. Pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses habang ang kanyang isip ay tumatakbo ng mabilis, naghahanap ng solusyon. Simple lang, gusto kitang makita. Ikaw lang, mag-isa. Pumunta ka sa service warehouse sa likod ng hotel. Mayroon kang 10 minuto. Kapag may nakita akong kahit isang anino ng mga tauhan mo, itong gwapo mong asawa ang unang sasabog ang bungo. Maliwanag? Isang tawa ang narinig niya bago namatay ang linya. Ma'am, bitag yan. Sigaw ni Kapitan Rivas. Hindi tayo pwedeng sumunod. Ngunit si Luningning ay hindi na nakikinig. Nakatingin siya sa isang monitor. Sa close-up shot ng mukha ni Datu. Nakita niya ang takot dito. Ngunit nakita rin niya ang isang bagay na bago. Pagsisisi at desisyon. Tila may sinasabi ang mga mata nito. Isang mensaheng siya lang ang nakakaintindi. Tinanggal niya ang kanyang earpiece. Kapitan, manatili kayo sa posisyon. Huwag gagalaw hanggat wala akong senyas. That's an order. Pero ma'am, I said that's an order. Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng van. Nagpatigil sa lahat. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo sa seguridad ng kanyang command center, papunta sa bitag na inihanda para sa kanya. Ang kanyang plano, ang kanyang maingat na inilatag na bitag, ay gumuho. Ito ngayon ay naging isang desperadong misyon ng pagliligtas. Dinala ni Amaris si Datu sa madilim at maalikabok na warehouse. Itinulak siya nito sa isang silya sa gitna ng silid at tinalian ng kanyang mga kamay. Napakatanga mo, Datu, sabi ni Amaris habang hinihintay nila. Minahal ka niya. Sa paraan na hindi mo kailanman naintindihan, isinakripisyo niya ang lahat para sa'yo. At ano ang ginawa mo? Ipinagpalit mo siya sa akin. Hindi sumagot si Datu dahil totoo ang lahat ng sinabi nito. Ang bawat salita ay isang dagdag na bigat sa kanyang kaluluwa. Pero salamat sa'yo, dagdag ni Amaris. Dahil sa katangahan mo, makukuha ko na ang gusto ko. At bilang pabuya, hahayaan kitang panoorin siyang mamatay. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng warehouse. Pumasok si Luningning, mag-isa. Ang suot niyang gown ay marumi na sa ibabang bahagi, ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matatag at puno ng awtoridad. Nandito na ako, sabi niya. Ang boses ay kalmado. Pakawalan mo na siya. Tumawa si Amaris. Hindi ganon kadali, General. Ang usapan ay makikita mo siya. Hindi na makakasama. Itinutok ni Amaris ang baril sa ulo ni Datu. Ngayon, ibigay mo sa akin ang access codes sa Project Agila. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot ni Luningning. Huwag na tayong maglokohan, sabi ni Amaris. Idiniin palalo ang baril sa sentido ni Datu. Alam kong nasa'yo, ibigay mo sa akin o mamamatay siya. Sa mga sandaling iyon, habang nakatingin sa mga mata ni Luningning, isang kaliwanagan ang dumating kay Datu. Sa buong buhay niya, naging makasarili siya. Kinuha niya ang lahat. Ang pagmamahal ni Luningning, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang karera. Ngayon, sa huling pagkakataon, may isang bagay siyang maibibigay. Ang kanyang pagsisisi. Huwag, Ning! Sigaw niya. Huwag mong ibigay. Nagulat si Amaris sa kanyang pagsigaw. Binalingan siya nito ng tingin. At sa sandaling iyon, ng pagkadistract, nakita ni Datu ang kanyang pagkakataon. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas, ang lahat ng pagsasanay niya bilang isang sundalo.
Bigla niyang ibinuwal ang silyang kinauupuan niya, kasama ang kanyang sarili. Ang biglaang paggalaw ay nagbigay ng sapat na oras para kay Luningning, ngunit si Amaris ay mabilis. Sa halip na barilin si Luningning, ibinaling niya ang baril pabalik kay Datu na nasa sahig. Ngunit bago pa niya magawa iyon, si Luningning ay nakakilos na, sumusugod na parang isang anino. Ang sumunod na nangyari ay isang mabilis at brutal na sayaw ng kamatayan. Nagpambuno ang dalawang babae, hindi bilang isang general at isang espiya, kundi bilang dalawang mandirigma. Ngunit si Amaris, na desperado na, ay nagkaroon ng pagkakataon na itulak niya si Luningning at nagkaroon ng distansya. Itinutok niya ang baril, hindi kay Datu, kundi sa puso ni Luningning. Tapos na ang laro, sabi ni Amaris. Ang daliri ay nasa gatilyo. Nakita ni Datu ang lahat sa slow motion, ang determinasyon sa mukha ni Amaris, ang pagtanggap sa mga mata ni Luningning. Hindi! Gamit ang isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, ginawa ni Datu ang isang bagay na hindi inaasahan. Kahit na nakatali, ginamit niya ang kanyang mga binti para itulak ang kanyang sarili sa sahig. Gumulong siya, isang desperadong paggalaw, at iniharang ang kanyang katawan sa pagitan ni Amaris at ni Luningning. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng warehouse. Ang oras ay tila tumigil sa loob ng warehouse. Ang tanging naririnig ay ang umaalingaw-ngaw na tunog ng putok ng baril at ang mahinang pagbagsak ng isang katawan sa sementadong sahig. Isang mainit na likido ang tumalsik sa mukha ni Luningning. Dugo. Nakatayo pa rin si Amaris. Ang baril ay umuusok pa. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng ganap na pagkabigla. Hindi si Luningning ang tinamaan. Sa pagitan nila, nakahandusay si Datu. Ang kanyang puting tuxedo shirt ay mabilis na binabahiran ng kulay pula, isang madilim at lumalawak na mantsa sa kanyang likuran, kung saan tumama ang bala. Ang pagkabigla ni Amaris ay ang tanging pagkakataon na kailangan ni Luningning. Sa isang iglap, nawala ang general, nawala ang asawa, ang lumabas ay ang sundalo. Gamit ang bilis at bagsik na hinasa ng maraming taong pagsasanay, sumugod siya bago pa man makapag-react si Amaris. Nakuha na ni Luningning ang baril mula sa kamay nito at sa isang malakas na sikwat, napaluhod na niya ito sa sahig. Ang braso ay pilipit sa likuran. Kasabay noon, ang mga pinto ng warehouse ay bumukas ng sabay-sabay. Ang Harrier team, na hindi na nakatiis maghintay pa sa senyas matapos marinig ang putok, ay pumasok na parang isang bagyo. Huwag gumalaw. Bagsak. Ang buong lugar ay napuno ng mga armadong sundalo. Dinakip nila si Amaris, na hindi na nanlaban pa. Tumingin ito kay Luningning. Ang mga mata ay puno ng pagkatalo at pagkamuhi. Natalo mo ako, sabi nito bago siya kinaladkad palayo. Ngunit si Luningning ay wala nang pakialam kay Amaris. Ang kanyang buong atensyon, ang kanyang buong mundo ay nakatuon sa lalaking nakahandusay sa sahig. Tumakbo siya palapit dito. Datu! Lumuhod siya sa tabi niya. Ang kanyang mamahaling gown ay nababasa sa dugo nito. Dahan-dahan niyang iniharap ang katawan nito. Ang mga mata ni Datu ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang paghinga ay mababaw at hirap. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bayad! Puri! Hirap niyang bulong. Ang bawat salita ay may kasamang dugo. Huwag kang magsalita, sabi ni Luningning. Ang boses niya ay nanginginig. Sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang pisngi nito. Ang maskara ng general ay nabasag. Ang natira na lamang ay sining. Ang babaeng minsan ay nangako ng habambuhay sa lalaking ito. Kailangan mo ng medic! Medic! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon na hindi niya kailanman naramdaman sa gitna ng digmaan. Lumapit ang mga medic, dinala ang isang stretcher. Ngunit bago pa man nila ito buhatin, hinawakan ni Datu ang kamay ni Luningning ng mahigpit. Papatawad! Bulong niya.
Lahat, lahat. Ang mga luha na matagal nang pinigilan ni Luningning ay nagsimulang tumulo. Isang luha, dalawa, hanggang sa hindi na niya ito mapigilan. Shh! Itabi mo na ang lakas mo. Huwag mo akong iwan. Pakiusap. Ang pagmamakaawang yon ay hindi mula sa isang general. Iyon ay mula sa isang asawa na nakikitang unti-unting nawawala ang kanyang kabiyak. Habang isinasakay si Datu sa stretcher, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Luningning. Sa mga matang iyon, nakita ni Luningning ang lahat ng pagsisisi, ang lahat ng sakit, at ang pag-ibig na matagal na nilang kapwa ibinaon sa ilalim ng kayabangan at tungkulin. Sinundan niya ang stretcher palabas, papunta sa naghihintay na ambulansya. Ang gabi ng tagumpay para sa kanyang misyon ay naging isang gabi ng personal na trahedya. Nahuli nila ang espiya, ngunit sa anong halaga? Sa loob ng ambulansya, hawak niya ang kamay ni Datu. Malamig, napakalamig. Datu, kumapit ka lang. Paulit-ulit niyang bulong na parabang ang mga salita niya ay kayang panatilihing buhay ito. Hindi pa pwedeng matapos ng ganito. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Ngunit ang mga mata ni Datu ay dahan-dahang pumipikit. Pagdating sa ospital, mabilis siyang isinugod sa emergency room. Naiwan si Luningning sa hallway, ang kanyang itim na gown na may bahid ng dugo ay isang malagim na testamento sa mga nangyari. Ang kanyang mga tauhan, kasama si Kapitan Rivas, ay nakatayo sa di kalayuan, nagbibigay sa kanya ng espasyo. Ang bawat segundo ng paghihintay ay isang pagpapahirap. Ang hallway ng ospital ay naging mas nakakatakot kaysa sa anumang battlefield na kanyang napuntahan. Dahil dito, wala siyang kontrol. Wala siyang magawa kundi maghintay. Matapos ang tila isang kawalang hanggan, bumukas ang pinto ng operating room. Isang doktor na may seryosong mukha ang lumabas, tinatanggal ang kanyang surgical mask. Agad na tumayo si Luningning. Tinitigan niya ang doktor, naghahanap ng kahit anong senyales ng pag-asa. Ang doktor ay tumingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagod at pakikiramay. Huminga ito ng malalim. At pagkatapos, dahan-dahan itong umiling. Ang iling ng doktor ay isang hatol na mas mabigat pa kaysa sa kamatayan. Ngunit sa isang milagro na tanging ang tibay ng puso ng isang sundalo ang makakapagpaliwanag, si Datu Arellano ay nakaligtas. Lumipas ang ilang linggo ng maselang pag-aalaga at sunod-sunod na operasyon. Si Luningning, sa kabila ng kanyang mga tungkulin bilang general, ay palihim na binabantayan ang kanyang kalagayan. Hindi siya nagpakita, ngunit sinigurado niyang natatanggap nito ang pinakamahusay na pangangalaga. Ang kanyang tagumpay sa paghuli kay Amaris ay ipinagbunyi ng buong bansa, ngunit para sa kanya, ang tagumpay na yon ay may lasa ng abo. Nang sa wakas, ay magkaroon na ng lakas si Datu para humarap sa paglilitis, dinala siya sa harap ng isang hukumang militar. Nakaupo siya sa silya ng mga akusado, hindi bilang isang bayani, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang opisyal na kailangang managot. Ang kanyang pagiging pain sa operasyon ay isinaalang-alang. Ang kanyang huling akto ng katapangan, ang pagsalag sa bala para kay General Alcacid, ay binigyan ng pinakamataas na pagkilala. Dahil doon, napawalang sala siya sa kasong espionage o pagtataksil. Ngunit ang katotohanan ay nananatili. Dahil sa kapabayaan sa tungkulin, conduct unbecoming of an officer, at sa paglalagay sa panganib ng pambansang seguridad dahil sa personal na indiscretion, basa ng pinuno ng korte, ang hukumang ito ay nagpasiya na si Coronel Datu Arellano ay inaalis sa serbisyo, tinatanggalan ng lahat ng kanyang ranggo, medalya at pribilehiyo. Isang dishonorable discharge. Iyon ang wakas. Hindi kamatayan, hindi pagkakakulong, kundi isang bagay na mas masakit para sa isang taong tulad ni Datu. Ang ganap na pagkawala ng kanyang pagkakakilanlan. Ang pagiging wala. Sa huling pagkakataon, tumayo siya sa loob ng korte
At sa kabilang dulo ng silid, nakita niya si Luningning, nakatayo sa anino. Suot ang kanyang uniforme. Nagtama muli ang kanilang mga mata. Walang galit, walang pagmamahal. Tanging isang malungkot na pagtanggap sa kanilang mga naging kapalaran. Isang araw bago siya tuluyang lumabas ng ospital, isang bisita ang dumating sa kanyang silid. Si Luningning. Ito ang unang pagkakataon na nagkita silang muli nang sila lang mula noong gabi sa warehouse. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. Walang sino man ang nakakaalam kung paano magsisimula. "Kamusta ka?" Sa wakas ay tanong ni Datu. Ang boses ay mahina pa. "Ayos lang," sagot ni Luningning. "Ikaw?" Tumango si Datu. "Mabubuhay." Naglakad si Luningning palapit sa bintana. "Ang divorce papers. Naasikaso ko na. Malaya ka na, Datu." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Datu. "Malaya," ulit niya. Isang salitang may napakaraming kahulugan. Tumingin siya kay Luningning, ang babaeng minsan niyang sinamba, sinaktan, at sa huli ay tinangkang iligtas. "Salamat, Ning, sa pagliligtas sa akin." "Iniligtas mo rin ako," sagot ni Luningning, hindi tumitingin sa kanya. "Salamat din." Iyon na yon. Walang mga sumbatan, walang mga what-ifs. Tanging ang pagtanggap sa mga sugat na hindi na kailanman maghihilom. "Saan ka pupunta pagkatapos nito?" tanong ni Luningning. "Sa probinsya, sa Baryo Magdiwang, kung saan ako lumaki. Magsasaka na lang siguro ako. Mamumuhay ng simple." Tumango si Luningning. "Mabuting yan." Tumayo na siya para umalis. Ngunit bago pa man siya makarating sa pinto, nagsalita muli si Datu. "Ning, sana maging masaya ka." Huminto si Luningning, ngunit hindi lumingon. "Magiging masaya ako," sabi niya, "dahil natutunan ko na ang kaligayahan ay hindi nakadepende sa ibang tao. Ito ay sarili kong pag-aari." At pagkatapos ay lumabas na siya, iniwan si Datu sa katahimikan ng kanyang silid at sa habambuhay na pagsisisi na kanyang haharapin. Epilogo. Lumipas ang maraming taon. Si Datu Arellano ay naging si Mang Datu na lamang, isang simpleng magsasaka sa isang tahimik na baryo. Ang kanyang balat ay kulay lupa na. Ang kanyang mga kamay ay magaspang na sa pagbubungkal. Ang dating kayabangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan at kapayapaan. Isang hapon, habang nagkakape sa isang maliit na tindahan, napatingin siya sa isang lumang dyaryo na nakasabit sa dingding. Nasa gitna nito ang isang larawan. Ang larawan ni General Luningning Alcacid na tumatanggap ng pinakamataas na parangal mula sa Pangulo para sa kanyang walang kapantay na serbisyo sa bayan. Ngumiti si Mang Datu. Isang ngiting totoo, ngunit may bahid ng sakit. Hindi niya kailanman kinalimutan. Paano niya makakalimutan? Ang kanyang buhay ay naging isang walang hanggang paalala ng kanyang pagkakamali. Isang paalala na minsan sa kanyang buhay, hinawakan niya ang isang bituin, ngunit dahil sa kanyang pagiging bulag, binitiwan niya ito. At ngayon, mag-isa na lamang niyang pinapanood ang kinang nito mula sa napakalayong lupa. Tumayo siya, inilagay ang ilang barya sa mesa, at naglakad pabalik sa kanyang bukid. Ang araw ay papalubog na, at may mga halaman pa siyang kailangang diligan. At dito nagtatapos ang kwento ni Datu at Luningning. Isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pundasyon ng anumang relasyon ay ang respeto at pagpapahalaga. Minsan, sa ating paghahangad ng mga kumikinang na bagay sa labas, hindi natin napapansin ang tunay na kayamanan na nasa ating tabi na pala. Ang pagsisisi ay laging nasa huli at ito ang pinakamabigat na pasanin na ating dadalhin habang buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa isang napakadramang paglalakbay ng puso. Sana po ay mayroon kayong napulot na aral sa kwentong ito. Ano po ang masasabi ninyo sa sinapit ni Datu at sa katatagan ni Luningning?
I-comment nyo lang po sa ibaba. Gusto rin naming malaman kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.